Where is the Lamb who was slain? Where is the King who conquered the grave? Where is the Lamb who was slain? Where is the King who conquered the grave? Where is the Lamb who was slain? Where is the King who conquered the grave? Where is the Lamb who was slain? Where, yeah, this is amazing grace. This is amazing love, that you will take my place, that you will take my soul. You laid down your life, that I would be set free. Oh, just I thankful for all that you've done for. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, Lord God. Pupurihin ka, Panginoon. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ang aming naawit. Hallelujah. Your love is strong and mighty. Its jealousy unreal. It burns for me like a fountain. Your love is all consuming. You never stop pursuing. Nothing I could face can take it away. Oh, your love, your love is like no one. Nothing can satisfy. We go to the deepest part. We rest on mountain side. Your love is so close, draw me to life again. We know in you will be no. Oh, only your love, only your love, only your love. Nothing can separate us. Nothing can separate. And try to scare hide your love. No soul can wash away your love. Oh, your love, your love is like no other. Nothing can satisfy. It goes to the deepest part. We rest on mountain side. Draw me to life again.
one, nothing else satisfies. It goes through the deepest water. You rest on mountain high. Your love is overwhelming. Brought me to life again. In you there'll be no end. Oh, only your love. Oh, only your love. Oh, only your love. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kami po ay patuloy na magpupuri sa iyong pangalan, Panginoon. Awitin namin ang iyong pagmamahal sa aming Panginoon. Hallelujah. Lahat po ng kababaihan na lumabali. Lahat po ng kalalakihan umawit sa Panginoon. Hallelujah. Nanumbalik sa iyong paglihan. Pinadalangin ang iyong matanggal. Hinahanap ang iyong katwiran. Iyayakap ang iyong kalooban. Panginoon Jesus, magaling ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoon Jesus, magaling ka, magaling ka, magaling ka.
ko sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Hallelujah! Oh, 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 maghari ka. Minsan pa po, hindi natin maghari ka. Hallelujah! Panginoong Jesus, maghari ka. Ay ko sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka. Maghari ka. Maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay, ako po yung may request ng kanta na yon kasi bagay siya sa ating tema ngayong September, maghari ka, nasa Kingdom of God tayo. Pinag-aaralan natin yung kaharian na sa loob natin. Pagtaka kayo, wala si Ate Mylene, sa hospital na naman po si nanay niya. Medyo isama natin sa prayer dahil madalas di na humikipo, di kumakain, gano'n. Tapos yung tinatawagan na yung mga nauna, yung mga, ba't kaya may gano'n, ano? Tinatawag yung pangalan ng mga nauna, ng ate niya. No, pero nakita sa pangalawang balik niya na yun sa ospital, kailan lang, sodium lang. Sodium, asin lang yun. Napakahalaga ng electrolyte sa atin, mga kapatid. Yung mga minerals na yon na sodium, potassium, magnesium. Yung pokari, kumpleto yon na electrolytes. Lalo na kung malakas ka sa pawis, saka sa maganda yon yung mga nagbabasketball nga. Biruin mo sodium lang, ha? At sinabi ni Dr. Rosario, nakakaganon daw talaga. Nagiging ulyanin. Kung alam mo lang yun, hindi binili mo na lang ng electrolytes. Okay, mga kapatid, medyo puno tayo ngayong umaga na ito. Ako po, pagkayari nito, tatakbo sa meeting ng Pastoral Council. After noon, magpapaalam po ako, may kasal po ako sa Orani naman. Kaya, I can do all things through Christ. Hallelujah. So, pangalawa na po, the kingdom of God is within you. Kumusta po kayo? After nung lesson natin ito na tayo po, totoo po ito, may kaharian sa loob mo. Sa loob mo mismo, nandoon ang kaharian ng Diyos. Alam nyo dito, nawala ng gana ang Israel
Akala nila sa pagdating ni Jesus, physical kingdom ang makikita nila, palasyo na kung saan nakaupo si Jesus. Pero hindi nila maintindihan. Dati na kasi ang Israel, may glory days yan eh. Nung panahon nila Haring David, Haring Solomon, abay, angat sila sa maraming bansa. Kaya akala nila, ibabalik ni Jesus yung mga panahong yon. Pero hindi nila alam, ang plano ng Diyos talaga ay manahan, maghari sa puso ng tao. Spiritual kingdom na hindi nakikita. Amen? Hindi physical kingdom. Are you ready? Okay. Hallelujah. Mga kapatid, layunin natin ulit para ako po, seryoso talaga. Parang paaralan talaga ito. Parang school. No? Ano ang layunin natin sa pag-aaral natin ito? Magkaroon ng malalim na pagkaunawa sa kaharian ng Diyos na nasa iyo. Hallelujah. Pangalawa, magising ang ating kamalayan. Karamihan natutulog yung kanilang kamalayan na may kaharian sa loob nila. Maga pa lang, kung ikaw ay gising sa iyong kamalayan, ay babangon kang naghahari talaga. Maapektuhan mo yung mga kasama mo sa bahay. Hindi lang yan, pati yung mga bagay sa paligid mo, pwede mo maapektuhan. Kapag gising ang iyong kamalayan na merong kingdom sa iyo, may kaharian sa iyo, kapatid. Ano yung pangatlo natin? Ipamuhay ang kaharian sa araw-araw. And then number 4, pag-reflect yung buhay ng hari. Pag may kaharian, again, may hari. No? At yung hari at kaharian, hindi mo paghiwalayan. Kung saan nandun si Jesus, nandoon yung kanyang paghahari. So, ang number 4 nating layunin sa pag-aaral na ito sa September o baka tumagal pa na October, mag-reflect talaga, makita sa buhay natin ang buhay ng hari. Ano ba ang buhay ni Jesus? Nakita naman natin siya. Kung gaano siya kabait, magpakain, nangangaral ng mabuting balita, ganun po ang Panginoon. Nagpapagaling, lahat. Yun ang kingdom eh. Why? Kasi ang prayer mangyari nawa ang kalooban mo dito sa lupa, kagaya ng sa langit. Sa langit walang lumpo, walang may sakit, walang bulag, walang bingi, walang nagugutom. Kaya sabi, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Yun si Jesus. Ibinaba niya ang kaharian. Amen? Kaya, tigilan natin masyadong ma-excite na pupunta ng langit, na para bang merong exact location yung kingdom of God. No, now pa lang, sa buhay na ito, andyan ang kaharian ng Diyos. Meaning, sa buhay na ito, pwede mong ma-enjoy ang buhay na ito, mga kapatid. Kung gising ang iyong kamalayan, hinanap natin yan, yung ating subconscious mind, mga kapatid. Sabi nga ng mga inaaral ko ngayon, 10% na gumagana sa atin mamaya. Lalalim pa tayo dito, mga kapatid. Hallelujah. Alam niyo ba, Jesus teaches about the kingdom of God, not church. Maniwala po kayo. Pastor, bago na naman yan. Magbabago ba tayo ng pangalan? Hindi na tayo church? Hindi po. Sinasabi ko lang. No? Mas marami siyang sinabi, mas madalas lumabas sa bibig niya ang kaharian ng Diyos kaysa doon sa word na church. Church. Mga kapatid. Ano ibig sabihin, Pastor? Tama yung saksi ni Jehovah, Kingdom Hall of Jehovah's Witness. Kingdom Hall of Jehovah's Witness. Di naman po. Did you know, alam nyo ba, Jesus talks much about the kingdom of God or kingdom of heaven and little about the church. Ilang beses? 54 times versus 3. 3 times lang niya binanggit ang church. Sa iglesyang ito ay itatayo ko, ikaw ay Pedro. Yung salitang church, 3 times na binanggit ni Jesus. Pero yung kaharian ng Diyos, 54 times.
mga kapatid, clearly, sabi dito, Jesus focuses is teaching on the kingdom of God. Nakapokus talaga. Kailan niya nag-shift sa Book of Acts? Sa aklat ng mga gawa, nung mga apostoles na lang nagpapatuloy, yun, naging simbahan na talaga. At yung simbahan nagsimula sa mga bahay, at hanggang sa panahon na ng mga naghalo-halo na naging building na ngayon ang church. Punta tayo sa church. Sa church. Saan ang church nyo? Pero again, mga kapatid, ang church, tayo. Alam niyo ba yun? Ang church, tayo. Hindi siya building. Ang church, yung mga tao. No? So, the kingdom of God, pakinggan mo to. Pakinggan mo to. The kingdom of God within you is the highest level of your awareness. Ano yung ibig sabihin? Dinagalog ko eh. Ang kaharian ng Diyos sa loob mo ay ang pinakamataas mong kamalayan. Nakasunod ba kayo? O medyo nakakarnihan kayo dito sa pinag-aaralan natin. Sabi ko sa inyo, ako wala pa yan. Pero sasabayan ko kayo. At ako'y natutuwa sa 1 week kong nakaraan. Piniractice ko talaga. Morning pa lang. No? Yung pinakamataas mong kamalayan. Wow. Hawakan mo dibdib mo, umaga pa lang. The kingdom of God is within me. Sabay pikit. Bahala ka. No? Bahala ka. No? Manahimik, sandali, kausapin ng Ama, ang Diyos Ama. Ang araw na ito ay mabuti, Ama, magandang araw na ito. At ang kaharian mo ay mararanasan kong patuloy. Maghahari ako sa paligid ko. Hallelujah. Sasamantalahin kong gumawa ng mabuti. No? Tinatanggap ko ang kapayapaan mo, ang kagalakan mo, tinatanggap ko. And then alam niyo po, pwede palang kausapin yung mga kamay natin na pagod. Kamay ko, relax. Tuhod kong may rayuma, relax. May nadaluhan na kaming ganito sa Cavite, mga pastor kami. Parang pastor's day, retreat. At karapatan daw na pastor na magpahinga. 3 araw nila kami pinakain at pinatulog. Mga pastor, araw nyo to. At ako, napakaraming rambutan at kung ano-ano, ganito panahon po yun. Dahil kayong mga pagod, wala silang ginawa, kundi pakainit kami. At meron pa kaming mga ginawang katulad noon. Yung magsimula ka sa kilay, napapagod ba yung kilay niyo? Simula ka sa, tapos mata, rest, sabi mo rest. Rest, hanggang sa paa, rest. Mga kapatid, hanggang sa, mga kapatid, alam mo, di mo alam na di-detach ka sa iyong emosyon, ng mga intindihin sa mundo. Nawawalan ka ng connection doon. No? Yung mga, kung galit ka man, o meron ka kinakabalisa, nawawala unti-unti yun, nalalayo sa'yo, umihiwalay sa'yo, at nagigising ang iyong, your highest self, yung tunay na ikaw, mga kapatid. Para maintindihan natin, excited po ako. Okay, Luke 7:20-21, dito natin natuklasan na the kingdom of God does not come with observation. Ganito pala, ganyan-ganyan nakikita, nor will they say, see. Di mo makikita. See here or see there, for indeed the kingdom of God is within you. Para lang ma-remind ako palagi, mga kapatid, tutulungan mo talaga ang sarili mo. Nag-order ako sa Shopee, yung piniplantya sa sticker sa damit. The kingdom of God is within you. Lucas 17:20. Umattend ako ng pastor's meeting. Uy, ang ganda ng t-shirt mo. Agree ako dyan. Para lang hindi ko malimutan. Kaya meron ako mga t-shirt ngayon na pinilansya ko yung sticker. Kasi sa Shopee pwedeng yung natawag doon, yung design mo, send mo, gagawin nila.
45 pesos lang. Mga kapatid, meron ka ng pers na gusto. I-plancha mo. Kung di kayo marunong mamalansya, tuturuan ko. Amen. Hallelujah. The kingdom of God. So Jesus taught that the kingdom of God is within you. Hindi to joke. Sinabi ni Jesus to. No? Within you talaga. No? Meaning, the divine realm is an internal reality. Pero kasing mundong hindi nakikita, kahariang hindi nakikita. Ito ay nagbabase lang tayo sa atin, naririnig, naamoy, puro physical yan nakikita. Pero mayroong mundong hindi nakikita, mga kapatid. Kaya nga sabi, 10% lang ng realidad yung nakikita natin. Sa universe, ang dami pa natin hindi nakikita. Sa dagat nga, dami pa daw isda sa ilalim na walang pangalan, sa kanalim-laliman. Hanggang ngayon, nakakatuklas sila ng mga, anong pangalan nito? Wala pang pangalan to. May ganito palang isda. Malawak, napakalawak. No? Kakapiranggot ang isip natin. Lalo na kung ang inabot mong pastor ay masyadong dogmatic sa kanyang teaching. Ito lang ang tama, ito lang ang tama, ito lang ang tama. Ay hindi na madagdag ang alam natin, mga kapatid. Kung hanggang saan lang yung pastor, hanggang doon ka rin. Amen? Kaya po, like, sabi ko sa mga kasama ko, alam nyo, kung ang natuklasan mo, ang mag-aralan mo, galing lang sa Bible school, tapos di ka mag-aral, kawawa ka. Bakit? Binabaha tayo ng information ngayon. Nasa internet. Doon, textbook. Isa lang, xerox mo pa. Yun ang teaching na iuwi mo sa church. Ngayon, uploaded lahat ng impormasyon. Natin. Ang sarap buong mag-aral. At sabi ko, ang mga pastor, huwag kayong mag-aral dahil lang meron kayong i-preach. Dapat may meron kang personal na pag-aaral para mag-grow ka talaga. No? Amen? So, ito daw ay internal reality. Internal sa loob. Internal realidad. And a state of consciousness. No? Yung kamalayan. No? Ang kingdom of God, it is not a distant, yung pangmalayo, external place or future event na darating. No. Now na, mga kapatid, the kingdom of God is now na. Nagre-reign na sa'yo. Ang hinihintay niya, magising ka at ipamuhay mo siya. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon doon. Okay. Balikan natin itong mga supporting verse natin sa kingdom of God. Kaya pala nilinaw dito For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking. Physical yan Eating and drinking, physical yan. Pero okay lang yan. Mag-ihaw-ihaw tayo, magkainan tayo. Nakakatulong yan sa fellowship natin. Pero kaya lang nilinaw, ang manifestation lagi ng kingdom of God, mga kapatid, na physical yan, ang kingdom of God, laging present anong laging present? Righteousness, peace, and joy. Nakita natin yan noong nakaraan. Si Jesus, kung kahit saan siya pumunta, present yung righteousness, joy, tsaka peace. Kahit makasalanan na yung kasama niya sa kainan, meron pa ring party. Meron pa ring joy. So, yun ang spiritual. Yun ang focus natin, mga kapatid. Mga kapatid, nakakahaba ng buhay ito. Kasi more on spiritual to. Na masahaba ang buhay natin. Mga kapatid. Na? Kasi kung ano sabi natin noong nakaraan, kung ano nangyayari sa loob mo ay higit na importante kaysa nangyayari sa labas mo. Higit na importante yung nangyayari sa loob mo. So, key verse natin, Matthew 6:33. Very familiar verse. Verse life verse ko po ito, mga kapatid. Noong panahon na tinatawag akong magpastor ng Panginoon, tinatawag ko ba talaga ang Panginoon? Paano naman ako, bago akong may asawa, tapos, Panginoon, paano ako yung pangangailangan natin? Ito ang sinagot ng Panginoon sa akin. Bakit? Ano ba yung Matthew 6:33? Seek first the kingdom of God. Unahin mo ang kaharian ng Diyos
and His righteousness. Ano inintindi mo? Ano inintindi mo? Pangangailangan mo? And all these things shall be added unto you. Lahat ng bagay na kailangan mo, idadagdag sa iyo. Ang inihingi lang, seek first the kingdom of God. At hanggang ngayon, totoo ang Diyos sa verse na ito sa akin. Meron akong bahay na hindi ako bumili. Meron akong sasakyan na hindi ako bumili. Lahat bigay ng Panginoon na libre, mga kapatid. Pangailangan ko lahat ng... All these things shall be added unto you. Sabi dyan, alam natin to eh. Di ba? Ano sa Tagalog yan? Ngunit hanapin muna. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay na ito. Idadagdag sa iyo. Titingnan natin ang context niyan, mga kapatid. Ano yung mga bagay na idadagdag sa atin? Mga kapatid, pag hinimay natin yung verse na yon, ganito siya. No? Gusto mong makagawa ng mensahe. Number 1, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Point number 1. Point number 2, at ang kanyang katwiran. Point number 3, at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa iyo. Simple outline, mga kapatid. Sermon na yan. No, yung number 2, pakipansin. Ano yung number 2? At ang kanyang katwiran. Wala na tayong problem doon. Pinag-aralan na natin ay yung righteousness na sa atin na. Amen. No? We are righteous, di na tayo sinner. We are righteous dahil ang righteousness ni Jesus ibinigay na regalo sa atin. So, nandun tayo ngayon sa number 1. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. No? Alam niyo ba ang context niyang 6:33 na yan? Yung 6:33 na yan, ang context niya nasa 25 hanggang 34. Ang paksa palagi ay pagkabalisa. Sa English ay worries. Isa pang English ay anxieties. Kaya lalo akong naging interesado rito, anxiety. No, sa King James, anxiety ang ginamit. Sa lumang Tagalog, kasi yun talaga daw ang ibig sabihin ni Jesus. Na huwag kayong ma-anxiety, huwag kayong mabalisa, huwag kayong nervyosin, huwag kayong kabahan, huwag kayong malungkot, huwag kayong mag-alala. Amen? Okay, tingnan natin ang context. Are you ready? Tsagaan nyo lang. No? Tsagaan nyo lang, mga kapatid, para naman umuwi kayong nakinabang talaga kayo. Hindi yung nasabing umattend lang, nagsimpa lang. Ako gusto ko pa yung alisin doon sa ganun eh. Yung umattend lang, nagsimpa lang. Pagka ganun kasi, wala rin tayong iniwan sa iba. No? Hindi ka lang uma-attend dito o sumimba lang, samba lang. No? Kundi gusto ko makinabang talaga kayo. Yung pagtayo mo dyan, meron kang bagong alam. Amen? May bago kang nalaman, may bago kang natuklasang katotohanan. No? At lumakas ka, at tuwa ka. No? At kapatid, nagkaroon ka ng kapayapaan. Okay? No? Tingnan natin ang context ng 33 na yon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong kabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin, kung ano ang inyong iinumin, kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot, higit ba ang buhay kaysa pagkain. Alam niyo ibig sabihin dito? Ay malulungkot lang ang katawan mo, ang buhay mo. No? Mas importante yan kaysa magmukmok. No? At ang katawan kaysa damit. Ano mahalaga? Yung damit, yung katawan. Yung katawan. No? Katawan, higit na mahalaga. Ganon din yun. No? Ano mahalaga? Buhay o pagkain? Buhay. Pastor, di naman tayo mabubuhay kung walang pagkain. Hindi po. Sinasabi lang na higit na mahalaga yan. Hindi natin pinaglalaban. Tingnan ninyo ang mga ibon. Ang galing po ng Panginoon. Napakagaling niya.
Pag siya'y nangangaral, hahanap siya ng illustration sa paligid niya. Para makaintindi lang yung mga kausap niya. Para makaunawa lang yung mga kausap niya. Hahanap siya ng ilustrasyon. No? At yung mga kausap niya, bigla niyang pinatingin sa mga ibon. Ang sabi niya, tingnan niyo ang mga ibon sa himpapawid. No? Hindi sila nag-aasik. May nakita na kayong ibon, nagpatanim? Sa bukid, may mga nagtatanim na ibon? Ay, patanim ngayon ng mga ibon, panoorin natin. Wala. Mga tao ang nag-aasik. Hindi sila naghahasik o gumagapas. May nakita na kayong mga lorong gumagapas. Mga bayan gumagapas. Wala tayong nakita, hindi sila gumagapas. O nag-iimbak man ng pagkain. Hindi rin. Ang langgam nag-iimbak. Pero dito ang sinasabi, ang mga ibon, hindi rin sila, wala silang kamaling. Wala. Ano ba yung kamaling sa imbakan? Ngunit, aba, hindi nag-asik, hindi gumagapas, walang kamalig. Ngunit, pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa ibon? Sino mahalaga sa Diyos? Yung nilalang niyang ibon o yung nilalang niyang tao? Mga kapatid, anak tayo na Diyos. Grabe to, no? Hindi mo na kailangan na, pangaral to eh. Yan na yan, no? Higit ka bang mahalaga sa ibon? Ha? Pero kayo nakitang ibon na ibon? Wala tayong makita mga ibon. Meron na kayo. No? Hallelujah. Diretso! Hanggang makarating tayo dun sa 33 na yun. Sino sa inyo, dahil sa pagkabalisa, mapapahaba niya kanyang buhay? Baligtad pa nga yan. No? At bakit kayo mababalik sa tungkol sa pananamit? Again, pansinin nyo ang mga liryo sa parang. Ano yung liryo? Liryo. Filipino teacher. Liryo sa parang. Kung paano sila lumalaki, hindi sila gumagawa o humahapi man. Gayon man, mga bulaklak po ito. Mga bulaklak. Gayon man, sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon ang pinakamayamang hari sa lahat na nag-hari sa kanila, sa Israel. Gayon man, kahit si Solomon, sa buong kalwalhatian niya, hindi nakapagdamit ng tulad sa isa sa mga ito. Ibig sabihin yung mga bulaklak sa Israel, napakagaganda noon, na kahit si Solomon ay mayamang hari, hindi siya nakapagsuot ng ganong kagandang disenyo. O gaya ngayon, may mga bulaklaking mga damit kong nakikita. No? Amen? No? O ano ginagawa ng Diyos sa bulaklak? At kung gayon, binibihisan ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay buhay, kinabukasan ay itatapon sa kalan, hindi ba lalo niya kayong bibihisan o kayong maliit ang pananampalataya? Ito itong primary needs ng tao ang binabanggit dito. Di ba araw-araw talaga yung iniintindi natin? O, hapunan mamaya. Anong tinatanong mong hapunan? Luto, adobo, regadillo, Hindi, pera pa lang, wala na eh. Unahin natin saan tayo ibibili ng kukuha ng pambili ng ulam. Kaya sabi dito, yung tungkol sa dumi, tungkol sa kakainin, tungkol sa isusuot, tungkol sa iinumin, primary. Sabi ng Diyos, unahin mo. Ako madagdag. Idadagdag na lang. Additional na lang yan. Amen? Hallelujah. Kaya huwag kayo, again, huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot. Bakit? 32, sapagkat hinahanap ng mga hentil ang lahat ng bagay na ito. Ibig sabihin noon, kasi mga hentil noon parang mga walang Diyos. At batid ng inyo Ama sa langit na kailangan nyo ang lahat ng bagay na yan. Alam niya na. Alam niya kailangan mo ng bigas. Hello? Alam niya kailangan mo ng ulam. Alam niya kailangan mo ng
laman ang rep mo, dahil wala ng laman, kailangan mo ng gatas, kailangan mo ng, alam niya lahat ng kailangan natin. At dito sinasabi na huwag kang mabalisa kasi may Diyos na nakakaalam ng pangangailangan mo. Hindi lang basta Diyos yun. Diyos, Ama mo yun. Ama natin, lagi sinasabi. Alam ng Ama natin yan. O yan o, Ama o. At batid ng inyong Ama sa langit. Batid niya na kailangan nyo ang lahat ng bagay na ito. Ayan na, dumating na yung 33. Kaya pala, after banggitin yung ating mga pagkabalisa sa mga bagay-bagay, wag daw, mabalisa. Pagdating ng 33, sinabi niya, unahin mo lang. Parang sinasabi ganito dito, unahin mo lang ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at lahat ng bagay na ito. Ano yung lahat ng bagay na ito? Ayun, binasa na natin. Lahat ng bagay na ito na iniintindi ng tao. Ano sabi? Ay pawang idaragdag sa inyo. Palagay nyo nagbibiro ang Diyos? No. Katotohanan ito. No? Katotohanan ito. No? Ang puhunan mo lang lagi dyan, tanggapin at paniwalaan. Amen? Dahil kung mauuna yung rejection, kanina lang. Pastor, toyo lang inulam ko. Ano sinasabi ng talata na yan? No? Hindi. Una kang kumukontra talaga. Kung kukontrahin mo, wala. Baka makarating ka pati sa patis, saka sa asin na ulan. Kinokontra mo eh. Yung katotohanan. Ulitin ko palagi kong sinasabi. Yung sitwasyon mo, hindi niya kayang baguhin ang katotohanan. Pero yung katotohanan nakasulat at sinabi ng Diyos Ama, kaya niyang baguhin yung sitwasyon. Amen? Yung sitwasyon mong wala kang ulam, wala kang pera, hindi yan, mananatili yung katotohanan na yun. Kaya loyalty mo doon sa truth. Amen? Ang loyalty natin sa truth. Kahit na tungkol sa mga may sakit, 15 years ka na bang may problema sa sugar, sa blood pressure, at kung ano-ano pa, manatili ang loyalty mo doon sa truth. Ang healing, nasa iyo na. Ang kagalingan, nasa iyo na. Long before na magkasakit ka, may Jesus na nagbayad sa sakit mo. Nakumuha ng sakit mo. Amen? Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Aba, may huling verse po lang, 34. Kaya huwag ninyo, ayun na naman, hanggang sa katapusan, do not worry, do not worry, do not worry. Ang huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili. Sapat na para ngayon ang kabalisahan sa araw na ito. Anxiety kasi ay pag-aalala sa future. Tama ba ako? Na lagi mo iniintindi yung bukas, yung sa makalawa, yung may gagawin ka. Amen. Puro future. Anxiety. Depression naman daw, puro nakaraan. Puro mga malulungkot na nangyari sa buhay mo. Dapat ma-detach ka doon. At nakakatulong po ito. Yung pagiging gising ang kamalayan sa kaharian ng Diyos na naghahari sa puso natin. Amen? Sobrang halaga mo sa hari. Kapatid, kay Jesus. Why? Kasi pati pagkabalisa, dinaanan ni Jesus sa kanyang sermon. Pinaglaanan niya ito ng oras para ituro. Matthew 6 na yun. Alam niya ang tao eh. Pati doon, concern ang Panginoon. Pati sa anxiety, concern ang Panginoon. Sa pagkabalisa, kasi ang Panginoon, hindi lang sapat yung i-provide niya yung kinakain natin eh. No? Gusto ng Panginoon, healthy, pati mind. Pati isip natin, healthy. Kaya tinarget niya yung anxiety, mga kapatid. At ang pakiusap lang niya, unahin mo, unahin kaharian ng Diyos. Yung iniintindi mo, ako na magtatagdag dito. Amen? So, meaning, big deal kay Jesus ang pagkabalisa o yung anxiety at worry. Kasi
Kasi ano? Wala niyan sa kaharian ng Diyos. Kapatid, sa kaharian ng Diyos, kung alam mo lang, no? Sa kaharian ng Diyos, hindi uso pagkabalisa, hindi uso pag-alala, hindi uso yung lungkot, mga kapatid. Hallelujah. Makita natin sana. Ang meron sa kaharian ng Diyos, peace and joy and righteousness in the Holy Spirit. So, maliwanag na ang pagkabalisa ay salubat sa kaharian ng Diyos na nasa loob natin. Tama po ba ako? Ha? Pastor, ba't nararamdaman ko yung pagkabalisa sa loob din? O hindi yan. Hindi yan ang kaharian ng Diyos na nasa loob mo. Kapatid, hallelujah. Amen? Hindi yan. Sapagkat ang kamalayan sa kaharian ng Diyos ay ano daw? Kamalayan sa righteousness. Na righteous ka. Kamalayan sa peace. Kamalayan sa joy. Yun yun. Mga kapatid. No? Nakuha niyo ba? Ang kamalayan, ulitin ko, ang kamalayan, yung gising, yung consciousness mo, gising sa katotohanan, tinatahanan ka ng kaharian ng Diyos, ay gising din ang iyong kamalayan sa kapayapaan, sa kagalaan, sa katuwiran, sa lahat ng meron, ang kaharian ng Diyos. Ramdam mo yun at nararanasan. Amen? Amen po. Amen. Seek. Seek first the kingdom of God. Seek. Seek. Sabihin nga nyo, seek. Hanapin. Muna. Muna. Ang laking tulong po, mga kapatid. Try nyo. Pag sinabing muna, kasi noon pinaglaban Pinaglaban. Dapat mas mahal mo ang Diyos kaysa mas mahalaga yung pag-attend mo kaysa doon sa pagdalo mo sa birthday. Ganyan ang mga teaching noon Mali, hindi yun Mas uunahin mo ang mga magulang mo. Ang Diyos kaysa magulang mo. Hindi yun. Hindi rin yun. No? Nawala Pinaglaban yung ano. No? Kaya tuloy ngayon, na mali nang intindi yung tao, may pastor. May pastor, yung lagi kong kinukwento sa inyo. Ang ganda ng trabaho. Inuna ang Diyos. Nagpastor na lang. Di niya, nagtitinda na lang siya ng puto, tsaka kutsita ngayon, kumukuha ng order. At yun ang hindi nila, yung mga anak nila, hindi nila maintindihan yun. Bakit si Papa nila nag-resign sa magandang trabaho at nagpastor na hindi naman kayang pasahod hindi naman kasi yun Hindi yun ibig sabihin ng unahin mo muna ang kanyang kaharian. No? Hindi yun, mga kapatid. No? Mindset po ang sinasabi rito na palagi mong iniisip, gising ang iyong kamalayan sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. So kung ang kaharian ng Diyos ay nasa loob natin, meron akong tanong. Kung ang kaharian ng Diyos ay nasa loob natin, paano ang paraan ng paghahanap nito? Kung ang kaharian ng Diyos ay nasa loob natin, paano ang paraan ng paghahanap nito? Palabas, papasok. Ayan palabas, papasok. Nasa loob pala. Hindi ang hanapin muna ninyo. Seek. Papasok ang paghahanap. Meaning, kapatid, hallelujah, pag lumalim tayo dito, umaga pa lang, talagang hahawakan mo na yung dibdib. Sasabihin mo, the kingdom of God is within. This is the day that the Lord hath made. I will rejoice and be glad in it. I can do all things through Christ Jesus. Righteousness, peace, and joy. The Holy Spirit is within. Right? Yun. Hindi yung ipagpalit mo yung mga magulang mo sa Diyos, ipagpalit mo yung trabaho, hindi yun. No? Amen. So, kung ang kaharian ng Diyos ay nasa loob natin, ang paghahanap po sa loob. Agree?
Amen? Amen. Bumalik tayo dito. Okay, pwede bang isog yan na lang dito? Aray ko! Ganun tayo. Eto ka, kapatid. Eto kaluluwa. Eto katawan. Malinaw? Eto ka. Eto kinuha ni St. Peter at saka ni ng memorial. Kahit anong paganda mo dyan, babalik sa lupa yan. Eto naman, si isip, si emosyon. Kapatid, eto ka, eto umuwi sa Diyos. Ito talaga ikaw. Ito yung iyong mataas na kamalayan. Kaso, madalas, ito tayo. At kasundong-kasundo ni emosyon, ni isip, si body. Body sila. Si body at si... Pero ang totoo, ito ka. Hindi ito namamatay. Magpakailan pa man. At nandyan yung righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Nandyan yung kingdom of God. At nandyan din, Galatians 5:20, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, kabaitan, generosity. Yung di madamot, nandito pala yung galante. Kagalantean mo, nandito. Gumising ka. And self-control, ikaw na pikon, no? There is no law against such thing. Nakukuha niyo? Kuha niyo po. Now, kapatid, he who is joined to the Lord is one spirit with Him. Alam niyo ba? Alam niyo ba? One spirit. Mamaya may kasal ako, lagi kong binabanggit. At sila ay magiging isang laman. Kayong mga may asawa, one flesh kayo. Gano'n nyo kamahal ang katawan nyo rin yun. Yun lagi kong sermon, dahil sa mata ng Diyos, ang mag-asawa, one flesh na. Sa mata ng tao, pa-picture kayo, dalawa pa rin kayo. Pero sa mata ng Diyos, one flesh. Pero merong mas matibay sa one flesh. Ayan, no? One spirit tayo. Anong ibig sabihin yan, Pastor? Again, ito tayo. Andyan yung banal na Espiritu, andyan din ang kaharian ng Diyos, andyan din ang mga bunga ng banal na Espiritu. Kaya sinasabi ni Pablo palagi, lumakat kayo sa Espiritu, hindi sa laman. Walk in the Spirit, hindi sa laman. Eto tayo. Dapat mag-manifest yung mga bungang nabanggit. Mag-manifest. Ano yung mag-manifest? Maglabasan yung love, joy, peace. No? Maglabasan. Kuha niyo po ba? May natututuhan po kayo. Okay. Diyan din po yung kingdom of God. Andyan din po. Alam niyo ba, si isip niyo, hindi na siya katulad nung isip mo nung elementary ka. Hindi na rin siya yung isip mo nung high school ka. Si isip mo, hindi na rin siya katulad ngayon. At si isip mo, siya yung nagre-react araw-araw. Nagre-react sa sitwasyon. Ano yung naamoy mo? Ano yung narinig mo? Ano yung nakita mo? React ng react. No, react ng react. Nakakasubaybay kayo? Kaya kung ano naman yung nasa isip mo, yun din naman ang naramdaman ni katawan. Bali-bali sila. No? Ayaw mo talagang tigilan yung flood control na issue eh. Talagang maghapon mong tinututukan. Ginawa mo ng Netflix yung investigation sa Senado. Biruin mo, hindi ka naman kumakain ng chicharon tsaka lechon. Tumaas ang BP mo. Kakapanood lang nun ha. Kasi nainis ka na dun sa mga trilyong nasa bulsa na. At na pinagmamalaking mga sasakyan.
Grabe yung mga sasakyan, yung mga alaga, tapos yung mga taong nagtatakas nasa baha. Nasa baha, ano, grabe. May pinakita pang bag na, magkano daw yung bag na yun? Yung kontraktor, ha? Magkano yun? No? Nag-comment tuloy yung, alam niyo kung bakit nakabili yan? Nag-ambag tayong mga nagbubuwis, kaya nabili niya yun. Nagbubuwis tayo. Kapatid, yun yun. Kaya, nako. Ay, kung papatangay ka, walang mangyayari sa'yo. Baka magkasakit ka pa. Maging observer ka lang. No, in-apply ko rin po yun, pati sa pagdadrive ko ngayon. Traffic, wala nang andaran, talaga, napako na yung mga sasakyan. Para lang ako observer. Para lang ako observer. Hindi na ako yung gaya ng dati, pambera, yung palang, ano, yung nakakasagabal doon, nandun, yung bote bakal, kaya pala, yung magpipishball pala yung nasa, dati gano'n. Sabi ko, ate Pailo, tingnan mo ako na yung nauna sa atin na yung traffic. May enforcer, kaya traffic. Joke yan, joke lang yan. So, yun yun, mga kapatid. No? Si mind, maghapon, pansinin nyo, reaction ng react. No? Reaction ng react. At kung ano iniisip niya, naggagano din ang pakiramdam ng katawan. No? So, yung spirit natin, kapatid, ay, hallelujah, ikaw yun. Yun yung higher self. Yun yung magising ang kamalayan natin doon. Na yun tayo. Kaya nga may teaching tayo dito. Umaga pa lang sasabihin mo na, I am a spirit. I am a spirit. I am a spirit. I am a power. Kingdom of God, I am an energy. An energy. No? Pwede mo ma-influensya lahat. Lalo na kapag ginamit nyo yung bibig nyo, hindi lang nagsasalita pa rin. May power yan, mga kapatid. Alam nyo ba, ayos na ayos ang universe ngayon, yung layo ng sun sa atin, because may spoken word na binitawan niya. Kaya yung universe hindi nawawala sa kaayusan. Yung kalawakan. May binitawang salita ang Diyos niya. Amen? Amen? Okay, hallelujah. Kaya pala, noon pa, may papakita ko. Kaya pala noon pa, bago pa pinangalan ng yoga, o meditation, o ano man yan. No? Alam niyo, yung mga naunang pastor na nangangaral, pati naman ako naniwala, yoga, sa demonyo yan. Ang bilis mo sabi, sa demonyo yan, sa demonyo yan. Ito yoga. Pero noon pa, ang mga pagod nating nununo, meron silang time na maupo. Hindi man ganyan ang posisyon. Ginandahan na lang ang posisyon. No, hindi man ganyan ang posisyon. Pero meron silang time na maupo, pumikit, at damahin yung nasa loob nila. Alam niyo po, nararanasan nila, inner healing. Gumagaling sila, tapos, lalo na pagod sila sa bukid, sa buhay, may time sila lagi na mag-meditate at kumukuha sila ng lakas sa loob nila. Mga kapatid, no? Nakakasumpong sila ng peace, ng healing, ng energy. Hindi lang nila naiintindihan. Hindi lang nila mapangalanan. Nakuha niyo po na iyon ay kaharian ng Diyos. Amen? Amen? Amen po. Hindi lang nila. So ano, Pastor? After nito, mag-yoga na tayo? Hindi ko po sinasuggest nyo na mag-yoga kayo. Sinasuggest ko, meron sana kayong moment o ilang minutes sa bawat, lalo na kapag rinding-rinding ka na. At sobra na si isip. Sobra na si isip. No? Di na makasingit si spirit. Why not? Sit muna. And close your eyes. Kaya pala si Jesus, ang sabi niya, pag mananalangin kayo, pumasok kayo sa kwarto, at ano sabi? Ano sabi?
isarado nyo ang pinto. Kuha nyo yan. O gagaya ko tayo. Ano pinapakita lang yung hindi ka maaabala. Na? Pumikit ka na. Lakas naman ang video ng kapitbahay. Nag-tinish ko sila doon. Nagpa-party-party sila. Umihilo ko siya. Mahirapan ka. Ang sinasabi ni Jesus, ng Panginoong Jesus, hahanap ka ng lugar talaga na mararamdaman mo yung kanyang kaharian, yung kanyang kapahingahan. Bakit nagpahinga ang Diyos? After ng creation. Ito yung katunayan na kailangan din natin yung gano'n. Maupo at magpahinga at damahin ang kaharian ng Diyos sa puso natin, sa kalooban natin. Mga kapatid, itry nyo. Tatayo kayo umaga. Ako, gumaganyan-ganyan pa ngayon eh. Sabi ni Ate Mylene, paano ka? Ha? Paano ka? Parang may power, may energy. Ito pa, dati, may nakakasama ko sa pray for one another, yung pabilog na panalangin. May nakakasama ko dati, tapos nagde-testimony sila. Bakit kanina? Parang umaangat? Gumagaan? Kasi kapag nasa spirit ka, kapatid, si Pablo tsaka si Juan, hindi ko alam kung ako'y nasa spirit o nasa spirit sila. Ang sabi ng mga nag-yoga, mararamdaman mo yung lightness. Naalala ko yung napanood ko, luma na, karate kung kuya tayo. Umaangat. Yung master niya nasa ulang. Pinalala nila yung karanasang may lightness. Tapos nasa itaas yung kanya. Pareho sila nagme-meditate ng master niya, makaibang lugar, pero nagkikita sila sa ulang. Hindi po totoo yun, pero pinalala lang nila, mga kapatid. Pero ang totoo talaga may lightness, merong kagaanan. No, manahimik ka. Pilikit mo ang mata mo. No? Madetach ka sa mundo. Na ikaw si teacher, na ikaw si engineer, na ikaw si businessman, na ikaw yung tatay na maglalaba at magluluto. Detach mo muna yung sarili mo doon. At hanapin mo yung papasok. Ang politiko, ang paghahanap, papasok. Ulitin ko, ang Diyos nagpahinga. Nag-set siya na example kung gaano kahalaga na manahimik ka at magkaroon ng time sa Kanya. Hindi ito another batas ng kapatid. Sabi ko, makikinabang. May mga bagay kasi na dapat nangangailangan ng sasadyain mo. Sasadyain mo talaga. Intentional mong gagawin. Intentional mong gagawin. Para maranasan mo. Mga kapatid, lahat ng bagay dadagdag ko sa iyo. Sabihin, yung worry. Sino ba nag-worry? Si spirit, si isip. Si isip yun, di ba? Si soul yun. Si kaluluwa yun. Yun na naman nag-worry. No? Ibig sabihin nun, kapag angat sa lahat ang spirit, wow yan. No? Kaya yung iba masayahin sa Panginoon. No? Masayahin. May mga kapatid tayong gano'n. Iba nga nasobrahan eh. Kahit ano na lang, praise the Lord, hallelujah. Meron pa nadulas na hallelujah pa rin. Nauntog na praise the Lord. Nasobrahan. May mga gano'n. Huwag naman gano'n. So, gano'n pala yun. So, noon pa, nagme-meditate na yung tao, yung mga sinaunang tao, may time silang nagpapahinga para mag-search within. Hindi nila alam kung ano yun. Pero nakakasumpong sila ng peace, ng lakas. Kaya din pala tayo sinasabihan, Pilipos 4:8, kapatid, si Isip, etong suggestion. Bilang pagtatapos mga kapatid, dapat, sabihin nga nyo, dapat. Ayan o, tinulayan ko ng red. Dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat. Mga bagay na kapuri-puri. Mga bagay na mga bagay na marangal. Mga bagay na matuwid. Mga bagay na malinis. Mga bagay na kaibig-ibig, kagalang-galang. Dapat maging laman ng inyong isip. Amen? Amen? Ang sarap siguro ko ito.
Purong ito ang nasa mind mo. Ang sarap lumakad at lumabas. Naalala ko noong 1987, bagong tanggap ako sa Panginoong Yesus. Iba sa inyo, di pa alam ang aking patotoo eh. Born again ako sa Maynila. Yung unang month na na-realize ko na tumahan si Jesus sa akin, ramdam ko talaga. Ramdam ko. Para lahat ng tao, natira po ako sa Malate, sa Leverisa, ang harap po niya mismo, Manila Zoo. Hindi po ako natira ng loob ng Manila Zoo, sa harap lang ng Manila Zoo ako natira. Ano? At, grabe! Mga kapatid, para akong lutang na lahat ng tao, mahal ko. Lahat ng nasa salubong ko, mahal ko. Ano nangyari sa akin? Palamura ako, lahat ng kwento ko, may mura, diba yun? Masarap magmura eh, malulutong. Lalo na pag may kinukwento ka, para maging totoo talaga kwento mo, sasabihin, hahaluan mo ng malulutong na pagmumura. Ganun ako dati. Pero bigla na lang, hindi na ako nagmumura. At kung may makalusot man, hindi ako gumagawa nun. At gusto kong gumawa ng mabuti. Hindi ako nagbibigay sa mga naglilimos na nagkalat sa harap ng Manila Zoo. Pero sinasadya akong puntahan sila at bigyan sila. Mga kapatid, hindi ko alam ang nangyayari sa akin noon. At gusto ko rin umupo sa likod ng driver kapag sumasakay ako ng jeep para mag-abot ng mga bayad. Natutuwa ako sa bawat jeep na sinasakyan ko. Doon ako sa likod ng driver. Kaya sabi ko, paano ako? May mga kaibigan akong inuwi sa Bataan, hindi sila born again. At sinama ko sila, kung natatandaan nyo, sinama ko sila. Bukod sa bag, meron akong plastic bag at 2 makakapal na Biblia. Sabi sa akin, pag may ganyan tayong dala, aanin natin yan. Pag may Biblia makakapal kang dala. Di ba, magbabakasyon tayo sa Bataan, ilang araw dadalhin. Pag may ganyan, hindi ko nga alam bakit may dala Biblia, basta gusto ko. Yung salita ng Panginoon, dala ko. Yun yung mga panahon na yun, na sobrang gising. Kaso, mga kapatid, kapag na-focus ka talaga sa religion, sa mga ritual, sa mga seremonyang panlabas, mamamatay yung pamalayan mo. Mamamatay yung pamalayan mo. Mga debate, doktrina, si Espiritu natulog. Kaya lagi ko sinasabi, yung miyembrong ordinaryong mapagmahal sa kapwa, maibigin, tatalunin niya yung miyembrong maraming alam sa Biblia. Agree? Kahit ang tagal mo ng Kristyano, aral na aral ka, tatalunin ka ng ordinaryong nakaupo dyan, pero maibigin, mapagmahal, generous. Yun ang kingdom. Yun ang kaharian ng Diyos. Na kapag may sakit ay nilalapitan, kumusta ng buhay. Kingdom mindset, tawag nila. Sa iba naman, kingdom culture. May mga pastor ako, actually kasamang ganyan. Malalakas ang loob nila kapag nasa call kami, nakita, merong hindi pantay ang paa, lalapitan niya. Gusto niyo po bang ipadalangin ko? Paano po kayo? Ako naman, dahil wala akong kamalayan sa kingdom, nahihiya ako, baka hindi gumaling. Nandun na ako, si kontrabida pa, paano kung hindi gumaling? Iyabang pa naman itong kaibigan ko. Nalapitan mo isang tao, naka-wheelchair, parang, alalakas ng loob nila, mga kapatid. Pati miyembro nila. Kingdom mindset. Kingdom culture. Hello? Gusto niyo ba magkaganon tayo, mga kapatid, parang ang sarap? Diba? Ang sarap. Magising, sabay-sabay yung ating kapatid. Nakinabang talaga ako. 1 week pa lang tayo dito. Ulitin ko, wala pa ako dito. Pero ngayon, napapakinabangan ko, mga kapatid. Hallelujah. Kasi isang kagaya ko, alam niyo naman, di ba, istorya ko, meron akong anxiety disorder, meron akong panic attack, meron akong depression. Sa bawat stress pala, o galit, point yon sa soul. Hindi ka man sobrang nagalit, pero nasundan pa. Naiipon lang. Parang ganito.
Binawal sa akin ang kape. Nag-black coffee ako, no sugar, no creamer. Parang sarap naman, wala namang problema. No sugar, no creamer. Gising nga. Yung pala, naiipon, di ko alam. Tapos biglang nag-trigger, si Bless. Nag-trigger yung aking panic attack sa ILD. Bigla naman. Sabi ng doktor ko, sino nagsabing pwede ka nang uminom ng kape? Yung kaibigan kong pastor na ako ko. Si Jesus. Pero mga kapatid, masaya pa kayo sa nagdoon natin. Umuwi tayo, everyday, pagkagising sa umaga. Hawakan mo ang dibdib mo. The kingdom of God is within me. Righteousness. Pumilit ka. Righteousness, peace, joy. At Tagalog, kapayapaan, kagalakan na ay nasa akin. Kalakasan ng Panginoon. Kung marami kang gagawin, I can do all things. Magagawa ko lahat ng bagay dahil sa Kristo ang akin. Amen, amen? Amen po ba? Try nyo, mga kapatid. Lalo na kapag rindig-rindig ka. At kailangan mo mag-desisyon. Nalilito ka. No? Kaya pala, take a seat. Upo ka lang. No? Kung pwede yung sinabi ni Jesus, ipilit mo yung pinto. Kausapin mo ang Ama. Amen! Amen! Hallelujah! Tayo po tayong lahat. Tayo tayong lahat. Hallelujah! Father God, salamat po. Salamat po, Panginoon. Ang dami naming natutuklasan sa panahon namin ngayon. Na natuklasan na ng aming mga ninuno kahit di nila naiintindihan. Na sa kanilang paghahanap sa inner self nila, natutuklasan nila ang kapayapaan, ang kagalingan, ang lakas, Panginoon, ang tunay na saya sa buhay, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, hindi lang ito basta maging teaching, kundi talagang makarating kami doon. 100% yung kamalayan namin lahat, Panginoon, ay magising na kaming lahat pinagkaharian, may kaharian sa loob namin at pinagkaharian kami, Panginoon, ng banal na Espiritu ng Panginoong Hesus at ang bunga nito ay pag-ibig, love, joy, peace, kindness. Panginoon, self-control, nandun na po lahat, Panginoon. We pray na mga bagay nito ay maranasan namin mag-manifest. Salamat po na marami sa mga anak mo na tumanggap ng aral na ito, Panginoon, ng katotohanan ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.